Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Maragusan sa probinsya ng Davao de Oro. Ating idudulog na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Maragusan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 14. Ang kaharian mo ay makatarung at saligang matuwid, ang pinagtayuan, wagas na pag-ibig ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Ang kaharian mo ay katarungan, saligang matuwid ang pinagtayuan. Ang kaharian mo ay makatarangan, saligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Ang kaharian mo ay makatarungan, saligang matuwid ang pinagtayuan. Ang kaharian mo ay makatarungan, saligang matuwid ang pinagtayuan. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Daming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang paglilinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming pagkakasala. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi sa lahat naming pagkakasala. At sa pangalan ni Jesus, idinudulog namin sa iyo ang bayan ng Maragusan sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Maragusan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Maragusa. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng ah, Exodo. Sa ikatlong kabanata, ang talata po ay 4 hanggang 6. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit.
Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan yung pagkakataon na siniyasat ni Moises. Ano ang nangyayari doon sa nagliliyab na punong kahoy? Bakit hindi nasusunog? At alam niyo po, hindi lang basta pagliliyab ang kanyang namasdan, sapagkat mula sa nagliliyab na punong kahoy ay may narinig siyang tinig na tinatawag ang kanyang pangalan. Moises! Moises! Ang sabi ng tinig. Kaya ang kanyang tugon, ano po iyon? Sumagot ang Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Alam niyo po, nakatutuwa, sapagkat sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay napatunayan na ang kabanalan ng Panginoon ay sa Kanya nagmumula. Ang kabanalan sa kahit na saan sa sanlibutan ito, walang ibang panggagalingan kung hindi ang Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga nagiging balakid para sa mga lingkod ng Diyos na magpatuloy at ganapin ang kalooban ng Diyos ay yung kanilang pakiramdam na sila ay hindi karapat-dapat. Yung pakiramdam na sila ay hindi banal. Yung pakiramdam na sila'y napakamakasalanan. Ginagamit po ito ng kaaway na balakid upang hindi makapagpatuloy ng paglilingkod ang sinumang itinalaga ng Panginoon para sa kanyang gawain. At alam niyo po, kapag ang kaisipan na ito ay nalagay sa ating mga sarili, gagawa tayo ng paraan para tayo'y magmukhang banal sa ating sariling kaisipan. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang Panginoon ay labis na namumuhi sa mga eskriba at pariseyo. Oo't nalalaman nila ang katotohanan ng patungkol sa batas ng Panginoon. Pero hindi ito nakabase sa kanyang katotohanan, kundi sa kanilang pagpapagal na maabot at maarok ang tinutukoy na kabanalan ng salita ng Diyos. Kaya, sariling katwiran ang nabibigyang pahalaga. Sariling kagalingan. Hindi kung ano ang itinakda ng Panginoon. Kaya yung pangatao po na palasimba, mawalang galang na po. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Praise the Lord! Yung mga palasimba na ang tingin sa kanilang mga sarili ay mga banal na sila. Mawalang galang na po sa inyo. Hindi po nakakahawa ng kabanalan ang pagsisimba. Ang kabanalan po ay nagmumula sa trono ng ating Panginoon. Siya po ang tanging nagtataglay nito. At ang tangi lang po na magkakaroon ng kabanalan ay yung mga tao na nagbibigay ng panahon. Kapiling ang Diyos. Alam niyo po, ito yung katotohanan kung bakit yung mga tao na tunay sa kanilang puso, nababati ng kabanalan ng Panginoon, ay walang kayabangan sa kanilang mga sarili. Sapagkat
batid nila na tanging ang Panginoon lang ang pinagmulan at patutunguhan ng kabanalan. Kaya hindi po tayo maaring magmalaki na mabuti ako, mabait ako, banal ako. Naku Diyos ko, mawalang galang na sa inyo. Dahil kung pagkabait-bait nyo, baka kunin na kayo ni Lord. Walang galang na sa mga mababait. Ang totoo pong kabanalan ay base sa papakumbaba. Alam niyo po, ito yung nakakamangha sa Panginoon. Yung kanyang kabanalan ay nakabase sa pagpapakumbaba sa katotohanan na hindi sa kanyang sariling kagalingan, kundi nagmumula sa Ama. Alam niyo po, kahit ang ating Panginoong Hesus, hindi inangkin yung kadakilaan at yung kabanalan ng Diyos. Pero tinataglay niya po iyon. Pero hindi niya binabalandra, hindi niya pinagsasabi na banal ako. Wala pong ganoon. Kaya nung mga may lumapit sa kanya, hindi niya itinataboy. Siya pa yung dumudulog sa kanila. Yung pong maruming babae, di ba po yung prostitute na naghugas ng paa ng Panginoon ng mamahaling pabango? Ano sabi ng mga iskriba at pariseo? Kung totoo siyang galing sa Diyos, dapat batig niya na makasalanan ng babaeng yan. Di ba po? Totoo, makasalanan. Pero hindi niya inilayo yung kanyang sarili sapagkat batig niya na walang ibang makapaglilinis sa mga kasalanan na tinataglay ng tao, kundi ang kabanalan ng Panginoon. At ito po mga kapatid ay dapat na maging maliwanag para sa atin. Oo, maniwala kayo, tinataglay ng sino mang umaasa, nananalig at sumasamba sa Panginoon ang kanyang kabanalan. Pero katulad po ng sinabi ng Panginoon kay Moises, ubarin mo ang iyong sandalyas. Hindi pwede na meron tayong kayabangan sa ating mga sarili. Hindi pwedeng meron tayong ipinagmamalaki. Dapat ang lahat ay ginaganap natin ng may pagpapakumbaba. Sapagkat ito ang tunay na makapagtatala ng ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ang atin pong panawagan, ang sabi ng Panginoong Yesus nung idinideklara niya kay Moises kung sino siya, ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno. Napakahalaga ng ating pagsamba sa Panginoon. Dapat yung ating pagsamba nakabase sa kabanalan ng ating Diyos. At ito'y posible lang kung ang ating pagsamba ay buong pakumbaba nating ihahayag at idideklara sa ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na kami po ay yung pinapahayagan. Ikaw po ang nagkakaloob ng iyong katotohanan. Ikaw po ang naghahatid sa amin sa iyong katwiran. Nais mo na maganap namin ang iyong naisin. Lord, kami nagpapakumbaba. Humihiling ng paglilinis sa lahat naming kamalian na may kinalaman sa pag-aakala namin kami malinis. Kami banal. Tawarin mo po kami. Hayaan mong kilalanin namin na ang kabanalan na nananalaytay sa aming mga buhay ay dahil sa aming Panginoong Hesukristo. At sa oras na ito, dasal po namin na ang kabanalan na ito ang siyang maging dahilan kung bakit maidudulog at mailalapit namin ang mga nangangailangan sa iyo upang sila man
ay mamasdan ng iyong kabanalan upang sila man ay makapaglingkod sa iyo at upang sila man ay makasamba sa Espiritu at katotohanan. Amami din pong idinudulog sa iyong bayan ng Maragusan sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Maragusan ay magkaroon ng pagkakaisa, unawaan at pagpapakumbaba. Hayaan mo pong itong maging dahilan ng Santong Espiritu upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Maragusan. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang fire of revival na mangyayari sa bayan ng Maragusan. Hayaan mo pong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito, ikaw ang magkaloob ng kaunlaran at hayaan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin, Panginoon, na pangunahan mo maging ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa bawat lugar sa aming gobyerno. At ang aming panalangin walang magawang kasinungalingan, kundi ang iyong totohanan ng magtagumpay sa pangalan ni Jesus. As we also pray sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies, maging po, Panginoon, sa mga misyonero at sa mga OFW, hayaan mong kilusan mo sila ng may kapangyarihan upang maganap nila ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ang mga bayang ito, dumaloy ang kaluwalhatian mo. At sa pangalan ni Jesus, ikaw lang ang magtagumpay, maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo po ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Hayaan mong mapangyari ang iyong kalooban sa mga bansang ito na maihatid ang katotohanan mo sa mga bansang itinalaga mo. As we declare peace over Israel and claim that indeed you have granted our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. God. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.